Hello guys, kamusta po? Nanonood po kayo ng News Listener by Angelo. Now, pag-usapan naman natin ulit yung statement ni Zaldico ay kung saan si Bongbong Marcos ay dinadawit niya at saka si Martin Romualdez, okay? At sinabi niya pa na si Gutesa, yung sinabi ni Gutesa ay totoo daw. Dito, babasagin natin yung mga butas na yan. Okay? Panoorin natin isa-isa yung mga videos nung nag-hearing kay Gutesa at saka dito kay Saltico. Okay? So panoorin muna natin yung mga dates na mga maleta daw pero hindi pinakita yung pera. Alright? Okay. And then later on, dito mo makikita yung inconsistencies ng mga pangyayari. Okay? So let's watch this first kay Zaldico. Hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record. Okay. So nakalagay dito sa unang picture, March 11, 2025. Okay? Ayan. Same flooring, tapos iba't ibang maleta, pero walang ipinakitang pera. Record Sige. ng aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Okay, yan. January 11, 2025, this year. Na nag-deliver siya sa Forbes Park. Okay, May 14, 2024. Yon. Okay, last year. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Nung siya Okay, May 29, 2025. ay nasa Senado. Tapos ito, November 29, 2024. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Okay, May 1, 2024. Okay, Labor Day. Ito, June 27, 2024. Last year. Tapos, last year, October 2, 2024. August 16, 2024. Okay, ano ba? Tapos, June 3, 2024. Ito, January 9, 2024. Tapos, dito sa picture ito, June 14, 2024. After po ng... Okay, no. So, yun. Meron kayong nakita na 2024, January, tapos merong May, merong June, October, tapos November. Diba? So, dito sa susunod na paliwanag ni Zaldico, yung pinaka-corrupt na budget is yung 2025 budget. Kasi dito na sinabi nila ang daming insertion. Okay? So, ito. Pakinggan natin mabuti kasi siya nagsabi mismo yung pag-aproba ng 2025 budget nung November last year, okay? Dito yung para sa 2025 budget ng gobyerno. Ito, pakinggan natin. Ang approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH. Okay. So yan guys. Tatandaan nyo, most of the monies, yung pera, ay 2024. Meron kaunti lang ng 2025. So, pero ang pinag-uusapan niya ni Zaldico, 2025. So, yung pera na allegedly, pera doon sa mga maleta, pero walang ipinakita, sa 2024, maraming pera, maraming maleta. Ang problema natin yan, hindi siya nagtutugma sa 2025 budget. Diba? O ito. Now, punta tayo kay Gutesa kasi sabi ni Marcoleta, siya ang pinaka-credible na witness. Okay? Dito, sinabi ni Gutesa na naging security siya ni Zaldico. Okay? So pakinggan natin para mabangga-bangga natin yung mga dates. Okay? Let's listen. 5 itong taon po na ito. So
Maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo? Okay, so that means sabi ni Gutesa tapos ni Marcoleta, kinonfirm niya na every week 3 meetings na may dala silang pera. Okay, from December na hinire nila si Gutesa hanggang August 5. Okay? So let's listen to ang their pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Oh, there. Kita mo? So, December, tapos hanggang August 5 nang nagpupunta sila sa bahay ng mga congressman para i-deliver yung pera. Okay? 3 beses sa isang linggo. Sa pagkakatanda ni Gutesa, just to confirm again, December to August nitong taon. Now, bakit may problema dito sa kanyang sinabi? Kasi si Saldico, okay, pakita ko sa inyo guys, hindi na siya naging appropriation panel chair noong, pakita ko sa inyo GMA News, galing dito sa GMA News, sabi dito, January 13, 2025, ni-remove, House removes ko as the appropriation chair panel chair. Okay, so that means hindi na appropriation chair itong si Saldico noong January of this year. Okay? Pero ang sinasabi ni Gutesa, nagpapadala pa rin daw siya ng pera hanggang August. Ito pa, another contradiction. Okay? Itong yung interview ng abogado ni Saldico, hindi daw siya tumakas dahil sa corruption pero ito yung explanation niya kung kailan siya lumabas ng bansa. Okay? So panoorin natin. Hindi siya tumatakas, basically. No. Kasi Hannah remembered that he flew out for medical reasons way before this whole thing blew up. Diba? When did this blow up? After the SONA. He flew out as early as February, I think. Oh. So abogado niya, February, I think. Okay. So, may nagsabi doon sa mga ugong-ugong, September daw of this year, umalis si Saldico. Pero sa kanyang abogado, anong sabi niya? Ulitin natin ulit. February, I think. Oh. Hindi siya tumatakas. February, I think. So, dito pa lang, kitang-kita mo na meron talagang play. Meron talagang nagplano. Meron talaga sumulat ng script. May na director, di ba? At naging aktor dito si Saldico. Okay, now si Gutesa hindi na makita. Nasaan na siya? Wala, hindi siya dumalo ng Blue Ribbon nung Biyernes. Okay? So, you can see ang inconsistencies ng mga dates. Just confirm again, okay? Yung mga dates ng mga maleta na meron daw pera, okay, again, walang perang pinakita doon sa mga pictures na yon. 2024. Ang pinag-uusapan na budget na merong insertions is from for the budget of 2025. Itong taon na to. So, saan ang galing yung maletang 2024? So that means meron ng mga corruption na kabulustugan na nangyari nung before ng 2025, 'di ba? Tapos sinabi ni Gutesa, nagpapadala siya kasama niya yung mga tropa niya December hanggang August. Si Saldico nasa ibang bansa na, sabi ng abogado niya. Tapos si Saldico January tinanggal na bilang appropriations chair. So, nasan tayo? Nasan yung pagtama ng mga dates? Naging tama ba yung dates ng mga inilabas nila? Siyempre hindi. Mukhang
scramble eh. Diba? So dito sa video na to na pinapanood nyo mga kababayan, dito nakita natin na hindi sila consistent sa dates. At dito mo malalaman talaga na yung nilabas nilang video hindi para talaga sa mamamayan, para sa mga taong bayan, para to sa kanila. Okay? Ang tandaan natin, ang paglabas ng video niya ay para pabagsakin yung gobyerno ni Marcos, para install nila si Sara Duterte. Okay? Kasi imagine, si Saldico konektado sa yung company niya, konektado doon sa Family at saka sa DepEd Laptop. Okay? At nung hindi pa binurga ni Saldico itong video na to, halos lahat ng mga DDS pinagmumura siya, hinahanap siya, 'di ba? Dapat lumabas na siya. Okay? Tapos naging hero siya nung ginawa inilabas itong video na to na si BBN yung pala nag-insert. So 'di ba? Walang mangyayari kasi kitang-kita ng mga matatalinong Pilipino kung sino talaga ang may problema. Sila. Okay? So guys, kung meron kayong any comment suggestions sa ating video, please paki-comment po sa ating comment section. And if you like this video, please hit like and subscribe button. Salamat po sa panonood. Thank you.